Kabanata 1571. Sa oras na maramdaman ng nagulat na si Julian na lumubog ang kanyang puso, ang masugid na berdeng dragon ay may pulgada na mula kay Gerald. Gayunpaman, ang susunod na alam ng lahat, isang gintong arko ng ilaw ang biglang lumitaw at buong binalot si Gerald. Ang pangalawa ay hinawakan ng dragon ang arko ng ilaw, agad itong binawi. Mula sa pananaw ng isang madla, mukhang may isang bagay na ikinagulat nito sa core. Diyos ko, ano ba ang taktika na ginagamit niya? Bulalas nang nagulat na si Carlos na hindi man lang naglakas loob na kumurap habang nagpapatuloy ang labanan. Daryl natagpuan ang kanyang sarili pantay bilang nagulat din. Pagkatapos ng lahat, siya, ng lahat ng mga tao, ay alam kung gaano katindi ang lakas ng spell ng Double Dragon. Habang alam ni Daryl na ipinatawag ni Gerald ang ginintoang arko ng ilaw na iyon upang protektahan siya mula sa pag-atake, wala siyang kahit kaunting ideya kung ano talaga ang arko ng ilaw. Hindi ito maaaring maging isang sandata ng mahika dahil hindi ito maaaring hadlangan ang spell ng Double Dragon. Ang arko ay marahil ay hindi pinalabas sa pamamagitan ng paggamit ng panloob na lakas sa loob din. Pagkatapos ng lahat, walang lakas na panloob na lakas, gaano man ito kalakas, maaring hadlangan ang lakas ng spell. Sa lahat ng naisip, ano ang nangyayari? Ang puso niya ngayon ay karera, lumingon si Daryl upang tumingin sa kanyang berdeng dragon na halos na dematerialize mula sa arc ng ilaw ni Gerald na nag-iisa. Makalipas ang ilang sandali, napanood niya habang si Gerald ay dahan-daang lumutang sa hangin, at ito ay sa sandaling iyon nang mapagtanto niya kung ano talaga ang nangyayari. Bagaman nagulat pa rin siya, lalong humigpit ang kanyang tingin habang idineklara niya, kaya, lumalabas na natutunan mo ang mas maraming mga lihim na diskarte kaysa sa inaasahan ko. Hindi nakakagulat na ang iyong mga diskarte sa pakikipaglaban ay laging kamangha-mangha. Panipi, kasunod nito, nagsimula na siyang muling makaipon ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay, at sa oras na ito, ang parehong mga dragon ay nagsimulang singilin patungo kay Gerald. Sa pamamagitan ng mga spark ng kuryente na dumadaloy sa mga katawan ng mga dragon, pareho silang dumiretso sa proteksyon na kalasag ni Gerald. Sinasayang mo ang labi sa iyong mahahalagang chi, alam mo, Daryl. Natatakot ako na ang iyong mahahalagang chi ay tuluyan ng maubos bago mo pa ako labanan ng husto. Gayunpaman, sigurado akong alam mo na hindi mo ako matatalo gamit ang regular na paraan pagkatapos ng aming maliit na sagupaan kahapon. Sa pag-iisip na iyon, hindi ko maiwasang magtaka kung nagpatuloy ka sa pag-anyaya sa akin sa isang duelo na iniisip na mahina mapapatay ako ng spell mo. Panipi, sa kabila ng dalawang dragon na patuloy na gumagalaw sa proteksyon na kalasag ni Gerald ng ilaw, ang ginawa lamang ay mas makapal ang mga layer ng kalasag. Imposible, imposible. Umungol ang mapupulang mukha na si Daryl na ang mga braso ay napuno na ng nakaumbok na asul na mga ugat. Hindi nais na tanggapin lamang ito, patuloy na ipinag-uutos ni Daryl ang mga dragon na bumagsak sa arko ng ilaw ni Gerald na dahan-dahan na inalis ang kanyang mahahalagang chi. Malalim sa loob, gayunpaman, alam ni Daryl na ang ginagawa niya ay wala sa halaga. Paano sa lupa naging malakas si Gerald? Alam ni Daryl para sa isang katotohanan na si Gerald ay isang third-ranked Chakra King lamang sa kanilang laban kahapon. Ngayon, gayunpaman, ang pagsasanay ni Gerald ay maliwanag na lampas doon. Ang lakas ni Daryl ay hindi na halos maihahambing sa kay Gerald. Ang Herculean Primordial Spirit, ito ay simpleng napakasindik. Gayunpaman, habang iniisip niya ito, mas tumanggi siyang sumuko sa pag-atake sa kanya. Siguro ang pagtitiyaga ang susi. Ang pangalawa ng kanyang pag-iisip ay natapos, gayunpaman, isang napakalaking pagsabog ang biglang narinig, na inagaw siya mula rito. Malinaw na ang pagsabog ay sanhi ng pangwakas na tupa ng mga dragon sa arko ng ilaw. At ngayon, ang nagawa na lamang ng magulat na matanda ay ang manood habang ang kanyang mga durog na berdeng dragon ay dahan-daang nagsimulang bumagsak. Tuldok tuldok tuldok. Pagkalipas ng ilang segundo, ang kinilabutan na si Daryl ay nagtapos sa pag-agos ng isang bibig ng dugo bago mahulog mula sa langit. Sumisigaw ng sakit mula sa epekto ng pagbagsak, si Daryl ay mas takot pa rin kay Gerald habang nakabilang ang tingin sa kabataan. Alam na niya ngayon na kahit gugugulin niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi niya magagawang masira ang mga panlaban ni Gerald. Lahat ng ito ay imposible.
Tulad ng ganap na hindi paniniwala ay makikita sa mga mata ni Daryl, ang karamihan ng tao na nanunood mula sa ibaba ay natagpuan ang kanilang sarili na ganap na hindi alam kung ano ang nangyari. Kabanata 1572. Pagkatapos ng lahat, ang huling bagay na nakita nila ay isang nakakabulag na ilaw mula sa tuktok ng tore na pinilit silang lahat na ipikit. Sa oras na may ayos muli ang kanilang mga mata, si Daryl Crawford, ang maalamat na hari ng Timog Asya, ay nakahiga na sa lupa. Ano? Bulong ng boses. Sa gayong napakahusay na labanan na nagaganap, natural lamang na ang mga mula sa ibang pamilya Crawford ay naruroon din sa Dragon Tower. Ang nagsalita ay lumitaw na isang uri ng batang Panginoon, at pinapanood niya ang lahat sa pamamagitan ng kanyang malaswang mga mata mula nang magsimula ang labanan. Kahit na, talagang hindi niya inaasahan na ang mga bagay ay pupunta sa ganitong paraan. Hindi kaya ni Lolo na ay patong ang isang daliri kay Gerald. Samantala, sina Carlos at Julian mismo ay lubos na namangha sa kanilang nasaksihan. Ito ay labanan na hindi katulad ng anumang nakita nila dati. Ikaw, maaari mo bang natutunan ang lahat ng mga natatanging diskarteng iyon mula sa Limes? Kung ganoon ang kaso, ipinapaliwanag nito kung bakit hindi ako nakakahanap ng anumang mga tala ng mga kasanayang pinagkadalubhasaan niya, kahit na pagkatapos ng pagsusuklay sa buong sinaunang libingan. Tinanong ang nagtataka at namumutlang matandang lalaki habang dahan-dahang tumayo, ang mga mata ay nakadikit kay Gerald. Sa totoo lang, kung hindi mo nabanggit ito, tiyak na nakalimutan kong sabihin sa iyo ang tungkol dito. Anuman, may isang bagay na hindi ko sinabi sa iyo tungkol sa pagbabalik ko mula sa sinaunang libingan. Kita mo, si Brother Limes ay walang mga pisikal na talaan na nakaimbak sa loob ng kanyang libingan, o hindi. Sa halip, naimbak niya ang lahat ng impormasyong iyon sa loob ng pendant na ito ng jade. Kung iisipin, napakaswerte na hindi ko ito sinabi sa iyo tungkol dito. Sagot ni Gerald. Sa wakas nakikita ang mas malaking larawan, pagkatapos ay tumanggo si Daryl bago sinabi, nakatutuwa. Gaano ka Jose ang kagiliw-giliw na? Panipi, sa halip na magpatuloy na magalit, si Daryl ay tumatawa na ngayon. Kapag tapos na siya, gayunpaman, mahinahon siyang umiling bago tumingin kay Gerald habang idinagdag niya, pa rin, anong awa? Tuldok panipi. Ano ang? Tanong ni Gerald. Nakakaawa na may access ka ngayon sa gayong talento na hindi makakakuha ang iba, kahit na pagkatapos ng pagsasanay para sa maraming mga habang buhay. Isang awa na ikaw ngayon ay tunay na isang walang kapantay na henyo sa planeta na ito. At ang panghuli ngunit hindi pa huli, isang awa na ikaw ang aking kalaban. Sa nasabing iyon, hindi ka makakatakas sa kamatayan ngayon kahit na ano paman. Iniisip ito, totoo lang medyo nasasaktan ako sa lahat ng ito. Kung ikaw ang tunay kong apo at wala kang Herculean primordial spirit sa loob mo, lahat ay tiyak na nawala sa kamangha-mangha. Isipin mo lang, ako at ikaw, lolo at apo. Sa pagsasama-sama ng aming mga kapangyarihan, madali naming mapangibabawan ang tatlong mundo. Sagot ni Daryl habang umiling siya na may mapait na ngiti. Gayunpaman, ngayon ay huli na para sa lahat ng kanais-nais na pag-iisip, tatapusin kita ngayon, Gerald. Kung hindi man, wala na sa mundo ang makakapigil sa iyo sa kung gaano kabilas ang iyong pag-unlad. Dagdag ni Daryl. Ang pangalawa ay natapos ang kanyang pangungusap, isang itim na patay na ani ang biglang nagsimulang maganap bago ang dibdib ng matanda. Bagaman ang bulaklak ay kasing laki lamang ng palad ng isang may sapat na gulang, malinaw na habang araw na naglalaman ito ng isang pambihirang kapangyarihan. Habang ang bulaklak ay dahan-dahang lumutang sa kalangitan, isang sinag ng ilaw ang bumaril at ganap na binalot si Daryl. Halos isang segundo ang lumipas nang marinig ang isa pang malawak na pagsabog na maririnig mula sa ilalim ng Dragon Tower. Anong nangyayari? Ito ba ay lindol? Kahit na ang lupa sa ibaba ngayon ay nanginginig, ang nagtataka na karamihan ay agad na nagsimulang akala kung ano ang nangyayari. Nakatitig sa lahat ng nangyayari, nakita ni Gerald na nakakunot ang noo nito bago siya nagtanong, at anong spell ang ibinibigay mo sa oras na ito? Hey! Nanghihiram ako ng lakas mula sa buong bansa upang mapasimulan lamang ang sinaunang baybay na ito. Ang pinagsama ko ay naiwan bilang isang pamana mula sa mga sinaunang tao. Tinawag itong mahusay na spellmanation spell ng dragon. Panipi. Natapos ang paliwanag ng pangalawang Daryl,
sinimulan niyang singilin ang bulaklak sa buong lakas. Sa huli ng kanyang aura sa pagsasanay, ipinadala ni Daryl ang Dead Annie. Ang patay na Annie ay ang tunay na bulaklak na ginugol ni Daryl ng mga dekada upang pangalagaan. Ito ay isang napakalaking sandata ng mahika. Gamit ang kapangyarihan nito, maaari niyang mapahusay ang kanyang banal na kahulugan upang mapilit na simulan ang spell. Naturally, lahat ng kapangyarihang ito ay higit sa kung ano ang may kakayahang itago ng isang sandata ng mahika. Sa pag-iisip na iyon, nagawa ni Daryl na malayo ito sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na hindi pa nagagawa ng iba pa. Pinagsama niya ang patay na Annie sa kanyang puso. Ito ay isang proseso na hindi maunawaan ng mga ordinaryong tao, ngunit sa huli, nag-ehersisyo ito para kay Daryl. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na kahit na nakamit ni Daryl ang panghuli na sandata ng mahika, ang patay na Annie ay ngayon ang kanyang puso. Sa kabila ng pag-alam na, si Daryl ay hindi nasaroon ng loob man lang. Hanggat may lalabas niya si Gerald, hindi niya alintana na isakripisyo ang kanyang buhay. Kabanata 1573, sa patay na si Annie ay nagsama pa rin sa kanyang puso, imposible para kay Gerald na patayin si Daryl. Pagkatapos ng lahat, walang halaga ng lakas ang magagawang sirain ang panghuli na sandatang pang-magic. Gayunpaman, alam ni Daryl na kung hindi niya gagamitin ang bulaklak upang simulan ang mahusay na spellmanation spell ng dragon, hindi niya magagawang ipatong ang isang daliri kay Gerald. Hindi niya papayagan ang umiiral na isang malakas na demonyo. Wala sa buhay niya. Sa pamamagitan nito, ang patay na Annie ay nagpatuloy sa pagniningning ng mas maliwanag kaysa kailanman. Samantala, naganap ang malawakang pagkawasak sa paanan ng Dragon Tower. Tulad ng maraming draconic screech na pumuno sa hangin, kahit na mas madilim na mga ulap ang nagsimulang lumipad patungo sa lugar, na buong takip sa kalangitan. Kahit na sa mga sinaunang tao, ang spell ay nagkaroon ng isang reputasyon para sa pagiging napakalakas. Sinabi na, ang mga pagbabago sa parehong kalangitan at lupa ay natural lamang sa sandaling ang spell ay cast. Tulad ng lahat ng ito ay nangyayari, sina Carlos, Julian, at ang natitira ay maaari lamang tumingin sa paligid nila sa halip na balisa. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito, landing ng master? Tanong ng nag-aalala na si Julian. Bilang tugon, gayunpaman, simpleng umiling si Carlos, isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, alam niya para sa isang katotohanan na sa puntong ito, ang labanan sa pagitan ng dalawa ay hindi na niya maintindihan. Hindi kita pinapayagan na magpatuloy sa pamumuhay, Gerald. Sigaw ng matandang lalaki, na sinenyasan ang siyam na napakalaking mga obsidian na dragon na sumabog mula sa lupa, bawat isa ay pantay na galit na galit. Pagdating sa tuktok ng tower, lahat ng siyam na mga masasamang dragon ay parang magkakasabay na nila ang pag-atake kay Gerald nang umiling lang ang kabataan habang nakangiti ng mapait habang sinabi niya, sa palagay ko handa ka talagang magbayad ng anumang presyo patayin mo ako. Panipi. Ang mga madilim na nilalang ba na ito ay may kakayahang tuluyang matanggal si Gerald. Pinapanood habang umiling, ang siyam na dragon pagkatapos ay inikat ang Dragon Tower bago sumisid upang atakihin ang proteksyon na kalasag na itinayo muli ni Gerald. Ang pangalawa ng pagkakabangga ay nangyari, gayunpaman, isang ilaw na nakakabulag ang sumilip sa buong lugar. Sinundan ng ilang sandali pagkatapos ng isang paputok na tunog na nagpadala ng mabangis na pag-agos ng hangin sa direksyon ng madla. Para sa mga walang gaanong pagsasanay, napunta sila sa madaling pag-ipon ng malalakas na bayarin, marami ang nakakabangga sa mga pader na bato. Sa kabutihang palad, ang ilan sa mga miyembro ng madla ay nagdala ng mga taong may mas mataas na ranggo, at naprotektahan sila dahil ang kanilang pagsasanay ay mas mataas. Sa kabuuan, mayroon lamang maraming pagsisigaw at labis na kaguluhan sa paanan ng Dragon Tower. Hindi alintana, kahit na ang alikabok ngayon ay nasa buong lugar. Ang marahan ngunit unting maniacal na tawa ay maririnig. Kung sabagay, sa wakas ay natalo na niya si Gerald. Nang walang pag-aalinlangan, tiyak na magiging alikabok si Gerald sa puntong ito. Patuloy na tumawa ng ilang sandali pa, ang tawa ni Daryl ay napahinto ng tuluyan nang tumahimik muli ang alikabok. Ayan na siya, ang lalaking kinatakutan niya ngayon. Pinapanood habang ang hindi nasaktan na binata ay nagsimulang maglakad papunta sa kanya gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa, nakita ni Daryl na nagbubulungan. Paano?
Paano posible? Hindi lang siya makapaniwala. Ginamit niya ang patay na ani upang pasimulan ang mahusay na spellmination spell ng dragon na alam na mamamatay siya sa paggawa nito. Nakakagulat, kahit na matapos ang lahat ng iyon, Gerald ay maayos pa rin. Sa nangungunang kondisyon, kahit na panipi tuldok, guro, ayos lang siya. Mula sa ilalim ng Dragon Tower, sa wakas ay napakalma na ni Carlos ang kanyang sarili matapos mapagtanto na mabuti pa si Gerald. Kasunod sa nakakabinging pagsabog na iyon, sa wakas ay muling makatayo siya sa tore. Imposible ito, kumusta ka pa rin? Nauutol na takot si Daryl habang nakatitig ang mata sa nakangiting si Gerald. Paano nabigo ang dakilang Dragon Extermination spell na pumatay sa kanya? Nasa bulsa pa rin ang kanyang mga kamay, simpleng sagot ni Gerald sa masayang tono, pero syempre ayos lang ako. Pagkatapos ng lahat, ang iyong mahusay na spell, ay wala sa pamamagitan ng paglalaro ng bata sa aking mga mata. Panipi, ikaw, ganting sagot ni Daryl habang nakaturo kay Gerald. Gayunpaman, bago pa siya makapagsabi ng isa pang salita, naramdaman niya na nagsimulang umakyat ang dugo sa kanyang lalamunan. Habang nagsusuka ng isang subaw ng dugo, naisip ni Daryl ang lahat ng mga naganap. Ang mahusay na spellmination spell ng dragon. Ito ay isang lubos na pinaghigpitan ng sinaunang spell, pa kay Gerald, ang pakikitungo dito ay palaro lamang ng bata. Ito rin ang pagpapakamatay ni Daryl ngunit pinakamalakas na pag-atake, at kahit na isinakripisyo ni Daryl ang kanyang buhay para sa lahat ng ito, hindi pa rin niya napunta ang isang solong hit kay Gerald. Kabanata 1574, wala na ang patay na ani, si Gerald ay buhay pa rin at maayos. Habang iniisip ito ni Daryl, mas maraming sakit ang naramdaman sa dibdib. Habang nagsisimulang umiikot ang kanyang ulo at isang patak ng dugo ang umikot sa sulok ng kanyang bibig, ang naghihingalong lalaki, na nakaturo pa kay Gerald, ay maiiling lamang sa sobrang paniniwala niya, ikaw, aking. Patay ani. Hawak ang kanyang dibdib habang nagpatuloy siya sa pag-ungol sa sarili, parang pakiramdam na tuluyan nang nawala ang kaluluwa ni Daryl. Hindi lamang iyon, ngunit lumitaw siya ngayon, mas matanda kaysa sa dati. Ang kabataan sa kanyang mukha at ang ningning ng kanyang puting buhok ay wala na. Napagigil ang kanyang mga ngipin habang sinusubukan ang makakaya upang magpatuloy sa pagtitig kay Gerald, alam ng matanda sa kaibuturan ng kanyang puso na wala nang magagawa pa. Si Gerald, sa kabilang banda, ay lumitaw na medyo chipper habang naglalakad siya palapit pa kay Daryl. Sa kalmadong boses, sinabi ni Gerald, bago ka mamatay, may gusto kong sabihin sa iyo, Daryl. Panipi tuldok. Ano ito? Kaya, sa panahon ng aming paunang laban, ginamit ko lamang ang halos 20% ng aking mahahalagang chi. Panipi tuldok. Ikaw, ano? Ungol ng mahina na matandang lalaki habang namumula ang mga mata, at upang harangan ang iyong mahusay na spellmination spell ng dragon, kailangan kong gumamit ng 40% sa halip, sagot ni Gerald. Ikaw, iyon, hindi posible iyan, sigaw ni Daryl nang mahulog siya ng mahina sa lupa. Bakit hindi ito magiging? Pagkatapos ng lahat, kakailanganin kong gumamit ng halos 10% ng aking mahahalagang chi sa regular na laban. Anuman, mula sa kung ano ang maaari kong sabihin, nagawa mo lamang ang pag-clone ng iyong daan patungo sa hierarchy dahil sa Dead Annie. Tama. Tulad ng para sa mga kapangyarihang demonyo na pagmamay-ari mo. Ipinapalagay ko na iyon ang lakas ng espiritu ng primordial na na-injected mo sa iyong sarili. Anuman ang kaso, sa iyong primordial na espiritu na nawasak ngayon, ang iyong buhay ay dapat na matapos sa loob ng ilang minuto. Panipi. Gayun din, hindi ko may kakaila na naging mapagmahal kami sa isa't isa sa isang nakaraan. Sa pamamagitan nito, binibigyan ko ang pagbubungkal ng mga Crawfords kalahating oras upang maghanda para sa kanilang sariling libing. Kapag natapos na ang oras na iyon, tinatanggal ko na silang lahat. Dagdag ni Gerald sa isang mahigpit na boses. Bago pa sumagot si Daryl, sinipa lang ni Gerald ang matandang lalaki sa Dragon Tower. Sa pamamagitan nito, natagpuan din ni Dylan ang kanyang pagkakataon na sumigaw, Gerald. Tay, nanay, ate, sigaw nang gumalaw na si Gerald nang mabilis siyang tumakbo upang palayain sila. Sa pagkatapos ay tumingin siya kay Mila.
Pansamantalang lumubha, hindi mapigilan ni Gerald na magtanong. Mila, naaalala mo pa ba kung sino ako? Panipi, matapos pag-aralan si Gerald ng maikling sandali, dahan-dahang sumagot si Mila, ikaw, pakiramdam pamilyar. Ngunit natatakot akong hindi ko maalala ang isang bagay tungkol sa iyo. Hey, ayos lang. Sa wakas ay makakahanap ako ng isang paraan upang mabawi ang iyong memorya. Mula ngayon, hindi na tayo magkakalayo. Sabi ni Gerald na may malapad na ngiti sa labi. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang maririnig habang ang Dragon Tower ay nagsimulang umiling ng marahas. Nasa gilid na ito ng pagbagsak. Mabilis na naglalagay ng spell, madaling dinala ni Gerald ang lahat sa tower. Ang pangalawa sa kanilang lahat ay nakatapak sa lupa, ang buong gusali ay ganap na gumuho. Halos ilang segundo pa ang lumipas nang may sumigaw, "Hoy, tingnan mo doon." Ano iyon sa ilalim ng tore? Panipi, narinig iyon, lumingon si Gerald upang lingunin kung ano ang natitira sa Dragon Tower. At nang mapagtanto kung ano ang pinag-uusapan ng taong iyon, agad na nagsimulang kumaibot ang mga talukap ng mata ni Gerald. Kabanata 1575. Habang ang isang malaking ulap ng alikabok ay lumulutang pa rin sa hangin, isang malalim na bangin ang malinaw na nabuo sa ilalim ng tore. Gayunpaman, hindi iyon ang ikinagulat ng lahat. O hindi, ang kanilang sorpresa ay nagmula sa katotohanang ang mga makukulay na ilaw ay inilalabas mula sa loob ng napakabangin na iyon. Sa pamamagitan ng mga nakasisilaw na ilaw na nagniningning kahit na ang madilim na kalangitan, pinaramdam nito sa lahat na parang may kayamanan na naghihintay na mahubaran doon. Gayunpaman, nang makita na hindi gumagalaw si Gerald, wala nang naglakas loob na lumapit pa. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na masaksihan ang isang nakamamatay na labanan sa kanilang sariling mga mata, ang lahat sa kanila ay natural na nag-aalala tungkol sa kung ang hari ng hilaga ay magtatapos sa pagpatay sa kanila kung hindi sila maingat. Si Daryl, sa kabilang banda, ay mabilis na nadala ng iba pang mga Crawfords. Nang makita niya ang mga makukulay na ilaw, gayunpaman, agad na nanlaki ang kanyang mga mata habang sumisigaw. Hindi, hindi. Kahit na, walang lumitaw upang marinig ang kanyang mga sigaw. Sa isang paraan, ito ay halos bilang kung siya ay desperadong sinusubukan upang ihinto ang isang bagay. Anuman, dahan-dahang lumakad si Master Ghost kay Gerald, tinitingnan ang bangin sa buong oras na sinabi niya, "Master." Nodding bilang tugon, pagkatapos ay lumakad si Gerald papalapit sa paanan ng tower. Sa pagtingin sa ibaba, nakita niya na ang isang malalim na hukay, hindi katulad ng pagbubukas ng isang malaking balon ay nabuo sa ilalim ng tore. Kung mas tiningnan niya ito, mas naramdaman niyang may isang uri ng palasyo sa ilalim ng lupa. Upang isipin na ang pagbagsak ng Dragon Tower ay magbubunyag ng tulad ng isang lugar. Ano sa lupa iyan? Tinanong ng madla sa kanilang sarili na hindi maipagpatuloy ang natitirang pasyente. Sinilip upang masilip ang tingin, nakilala ni Gerald na ang ilaw ay lalabas mula sa isang makulay na pool ng tubig na matatagpuan sa gitna ng palasyo sa ilalim ng lupa. Ang palasyo mismo ay lumitaw na higit sa 20 metro sa ibaba ng lupa. Naiintindihan na hindi siya makakakuha ng anumang karagdagang impormasyon kung manatili siya rito. Pagkatapos ay lumundag si Gerald kasama si Master Ghost at ang ilan pa. Kung palalim ang mga ito ay nagpunta, mas matindi ang naging pakiramdam, at lahat ng ito ay dahil sa ang katunayan na mayroong kasaganaan ng mga banal na espiritu dito. Bago ito, higit na umaasa si Gerald sa paggawa ng pil upang matulungan siyang sanayin dahil natutunan niya ang sining ng paggawa ng pil. Idinagdag iyon sa talento na nakuha niya sa tulong ng Herculean Primordial Spirit. Sinabi ni Gerald na ang rate ng kanyang pagsasanay ay mas kasiya siya, kahit na kung minsan ay hindi ito masyadong mabilis tulad ng inaasahan niya. Ito, syempre, ay naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, hindi gaanong maraming mga banal na espiritu sa mundo na paikat sa una. Narito, gayunpaman, ito ay ganap na naiiba. Ang banal na mga espiritu ay dumating tulad ng hangin, at maramdaman pa ni Gerald na basang-basa ang buong katawan niya rito. Kahit sina Julian at Carlos ay nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala habang naramdaman na nila ang matinding pagbabago na ginagawa ng lugar na ito sa kanilang mga katawan. Ang pakiramdam ng mga banal na espiritu na tumatagos sa kanilang mga katawan. Ito ay isang malapit na hindi mailalarawan na pakiramdam.
Upang mailagay sa konteksto, ang pagiging nasa mundo sa itaas ay parang isang walang pera na batang nangangarap na maging mayaman. Siyempre, hindi ito mangyayari anumang oras sa lalong madaling panahon mula sa isang solong hangarin. Gayunpaman, sa ibaba, parang nalaman ng parehong bata na ang kanilang bank account ay naload ng $1,000,000. Ang biglaang pagmamadali ng kaguluhan. Iyon ang nararamdaman ng lahat sa kanila ngayon. Paglingon sa nagtataka na si Gerald, nagtanong si Carlos ng may pagtataka, ano nga ba ang lugar na ito? Paano magkakaroon ng napakaraming banal na espiritu? Panipi, nakataas ang isang kilay, pagkatapos ay nagsimulang tumingin sa paligid si Gerald. Maya-maya, nahulog ang kanyang tingin sa makaluma at makulay na pool mula noon. Matapos pagmumuni-muni ng ilang sandali, kalaunan ay may napagtanto siya at mabilis na nagtanong, sabihin, hindi ba't ang pool na ito ay katulad ng pagmumula ng mga banal na espiritu na sinabi sa akin ni Zyla noon? Tulad ng ipinahiwatig na pangalan, ang mapagkukunan ng mga banal na espiritu ay may kakayahang palabesan ng maraming banal na espiritu. Sa isang paraan, gumana ito ng katulad sa isang balon ng tubig. Anuman ang kaso, napabalitang mayroong dating panahon ng mga magagaling na trainer mga ilang daang libong taon na ang nakalilipas. Noon, ang mga magagaling na Panginoon ay nasa lahat ng dako, at marami pa ang nakapasok sa larangan ng immortal na katawan. Kapag nagsimula ang pagsasanay, gayunpaman, halata na mayroong isang mahusay na presyo na babayaran upang umakyat sa iba pang mga ranggo. Mula sa oras na magsimula ang isang tao sa pagsasanay, sa sandaling ito ay naging isang Chakra King, ang paglalakbay ay hindi madali. Kahit na matapos ang pagpasok sa mga antas ng Sage at sa wakas ay pumapasok sa maalamat na mga antas ng pagkamit ng immortalidad, ang paglalakbay ay hindi kailanman magiging mas mahirap. Kabanata 1576. Sa nasabing iyon, lumitaw na talagang may iba pa noon na nagawang makamit ang kaharian ng immortal na katawan. Gayunpaman, sa mga nagdaang panahon, ang mga tao ay may pag-aalinlangan kahit na pagdating sa pagkakaroon ng ikasyam na ranggo na Chakra Kings, kaya't walang kahit na isaalang-alang ang pagkakaroon ng sages. Pangunahin ito dahil sa biglang pagkaubos ng mga banal na espiritu sa planeta noon. Dahil sa pangyayaring iyon, hindi lamang nagkaroon ng matinding kaguluhan sa pagitan ng langit at lupa, ngunit ang mga kalamidad ay madalas ding naganap sa isang panahon. Anuman, ang lahat ng ito sa kalaunan ay nabaybay ang pagbagsak ng panahon ng mahusay na mga tagasanay. Alinmang paraan, may ilang mga pinalad na matuklasan na ang mundo ay talagang guwang sa loob. Napagtanto na mayroong ibang mundo sa pagitan ng crust at core ng daigdig. Ang mga nakakita ng mga paraan upang makatakas doon ay makakaligtas sa mga malalaking sakuna. Sa ibang mundong ito, ang core ng daigdig ay ang kanilang mapagkukunan ng enerhiya, hindi katulad ng araw. Anuman, pagsunod sa mga iyon, hindi lamang nila nakaya upang mabuhay, ngunit matagumpay na nakalikha sila ng isang sibilisasyon doon. Habang umiiral pa rin ito ngayon, walang sino man ang may kakayahang sanayin sa rurok na dati nilang nagawang. Habang totoo na ang mga mapagkukunan ng mga banal na espiritu ay dating nakakalat sa lahat ng dako ng mundo sa nakaraan, hindi pa rin inaasahan na mayroong talagang mapagkukunan na nakatago sa ilalim ng Dragon Tower. Kung nagsanay ako rito, madali akong nakapunta sa antas ng isang ikawalo ranggo na Chakra King. Kahit na maaaring mahirap pa ring pumasok sa antas ng isang sage, naisip ni Gerald sa sarili. Matapos surveyan ang lugar para sa kanyang sarili, nagulat ang Master Ghost. Tila may isang tao na narito dati. At lilito na may iba pang mga bagay dito. Nakita ko. Sa ngayon, mag-order ng mga tao mula sa Sacra Solis Palace na harangan ang paligid ng Dragon Tower. Walang pumapasok sa lugar na ito. Bilin ni Gerald. Nang marinig iyon, agad na tumayo si Julian at nagsimulang isagawa ang utos. Sa tapos na, sa wakas ay nagpasya si Gerald na tumingin sa malayo mula sa mapagkukunan ng mga banal na espiritu at magsimulang mag-scan sa buong lugar. Habang ang lugar ay hindi partikular na malaki, ito ay mukhang mahusay na kagamitan. Mayroon ding isang kabaong na naruroon sa sulok ng silid. Sa paglalakad dito, natagpuan ni Gerald na ang katawan sa loob ay pagmamay-ari ng iba kundi ang God of Battle, Limes. Matapos pumatay sa higanteng ahas na iyon, dapat ginamit ni Daryl ang lugar na ito upang mapanatiling ligtas at nakatago ang katawan ni Brother Limes. Sa pag-iisip tungkol dito,
hindi nakakagulat kung bakit pinili niya ang lugar na ito upang magkaroon ng ating laban. Napaisip si Gerald sa sarili. Bukod sa kabaong, mayroon ding isang malaking pagan doon na ipinalagay ni Gerald na dapat ginamit ni Daryl upang gumawa ng mga table tasks para sa kanyang sariling benepisyo. Sa lahat ng mga bagong tuklas na ito, lubos na natuwa si Gerald na nagawa niyang makuha ang 5th rank bago ang laban ngayon. Kung hindi man, mayroong isang tunay na pagkakataon na siya ay maaaring mahulog mismo sa mga kamay ni Daryl sa puntong ito. Ang pag-iisip nito na nag-iisa lamang ang kinilig ni Gerald. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang nagulat na boses ni Master Ghost na nagsasabing, "Guro, tingnan mo. Mayroong isang codex dito." Panipi. Paglingon upang tingnan ang Master Ghost, na mayroong kamay ng pergamino. Pagkatapos ay kinuha ito ni Gerald upang tingnan ang mga nilalaman nito. Kahit na marami sa mga pahina nito ay nalalagas na dahil sa kung gaano ito katanda, ang mga nilalaman nito ay nababasa pa rin. Sa unang pahina, si Gerald ay sinalubong ng imahe ng isang kakaibang halaman. Kasunod nito, mayroong dalawang mga mapa at ilang nakasulat na paglalarawan. Mula sa hitsura nito, ginugol ni Daryl ng isang malaking oras ang pagsubok sa pag-aaral ng lahat ng ito dahil ang karamihan sa ang mga salita ay minarkahan. "Ano ang nakasulat doon, Master?" tanong ni Carlos. Matapos maingat na pag-aralan ang imahe ng halaman ng ilang sandali, pagkatapos ay sumagot si Gerald sa isang seryosong tono. "Tingnan ang halaman na ito. Kung hindi ako nagkakamali, lilito na ito ay isang Primocoros." Nabanggit sa sinaunang maneskrito ang tungkol sa paggawa ng pil na naiwan ni Brother Limes. Panipi. Primocoros. Parehas na binulong ni Carlos at Julian na malinaw na hindi pa naririnig ang halaman. Ang Primocoros ay ang pangunahing halaman na kinakailangan upang lumikha ng mga pagsulong na pellets. Kahit na, ang sinaunang halaman na ito ay sinasabing nawala, kahit na sa Jelatra ngayon. Impyerno, ang Primocoros ay isa ng napakahalagang halaman sa panahon ng kabihas ng Shanzhuug. Sa nasabing iyon, ang halamang gamot ay napakabihirang. Paliwanag ni Gerald habang naaalala niya ang natutunan sa maneskrito. Maaari itong magamit upang lumikha ng mga advanced pellets. "Diyos ko," sagot ni Carlos, habang nahuhulog ang kanyang panga. "Oh, alam mo kung ano ang mga pagsulong na mga pellet," natatawang guro. Nagtatakang tanong ni Master Ghost. "Siyempre ginagawa ko. Ang mga pellet ay mahalaga sa pagtulong sa isang Chakra King na masira upang maging isang sage. Habang napakahirap na maging isang Chakra King, mayroong ilang mga nagawang makamit ang ranggo ng isang ika-9 na ranggo na Chakra King pagkatapos ng pagsasanay sa libu-libong taon. Kahit na, walang sino man ang nakapag-advance sa antas ng isang sage sa pinakamahabang oras dahil sa kakulangan ng mga advance na pellet." Sagot ni Carlos sabay buntong hininga. "Nakita ko, hindi ko akalain na ang pagsulong ng mga pellets ay magiging napakahalaga." Sagot ni Master Ghost sabay tango. "Sa totoo lang, gayunpaman, dahil ang Primocoros ay namatay na, wala nang makakagawa ng higit pa sa kanila. Kung ang isa ay nagmamadali pa ring subukan na maging isang sage nang walang tulong ng pellet, ang kamatayan ay isang tunay na posibilidad." Ipinaliwanag si Gerald bago lumingon upang tingnan ang mapa sa susunod na pahina. Gayunpaman, matapos itong bigyan ng magandang hitsura, sandaling nagyayalong si Gerald sa lugar. Kabanata 1577. "Ano ang nasa mapa na iyon, Panginoon?" tanong ni Master Ghost nang makita ang biglang pagbabago ng ekspresyon ni Gerald. "Ito ang una sa dalawang mapa. Ipinapakita ng isang ito ang pasukan sa Jelatra. Tulad ng para sa iba pa, lumilitaw na nagpapakita ng isang dimensyon na hiwalay mula sa parehong lupa at Jelatra. Ayon sa tala na ito, maaaring makita ang mga Primocoroses doon." Paliwanag ni Gerald. Ang paghahanap ng isang Primocoros ngayon ay katumbas ng pagsubok na maghanap para sa isang tukoy na butil ng buhangin sa loob ng isang disyerto. Sa tulong ni Daryl, ng lahat ng mga tao, subalit, mayroon na silang impormasyon ngayon kung saan maaaring hanapin ang halaman. Bagaman nasa sabik siya, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaawa-awa kay Daryl. Pagkatapos ng lahat, ang matandang iyon ay gumawa ng masusing pagpaplano sa lahat ng oras na ito. Walang paraan na maaasahan niya na ang lahat ng kanyang pagsusumikap ay magtatapos na maging premyo ng ibang tao sa huli. Tuldok, tuldok, tuldok.
Mula sa maaaring ipalagay ni Gerald, nais ni Daryl na gamitin ang Herculean Primordial Spirit ni Gerald bilang isang scaffold upang makamit ang mas mataas na antas ng pagsasanay. Kasunod nito, tatangkain niyang kumuha ng isang Primocoros para sa kanyang sarili, at kung may plano na ang lahat, tiyak na nakapasok si Daryl sa maalamat na Sage Realm. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi niya isinaalang-alang ang katotohanan na kahit sa tulong ng mahusay na spellmanation spell ng dragon, hindi pa rin siya kalaban ni Gerald. Ipinaliwanag kung bakit siya ay puno pa rin ng moxie kahit na siya ay namamatay. Naputol ang pag-iisip ng tren ni Gerald nang sabihin ni Carlos, "Guro, ang artifact na ito ay mukhang maalamat na singsing sa pagtipid." Nang makita na si Carlos ay may hawak na isang mukhang sinaunang singsing, lumapit si Gerald upang tingnan ito ng mabuti. Tulad ng sinabi ni Carlos, ito ay talagang isang ring ng imbakan. Mahalaga, ito ay isa pang mahiwagang artifact mula sa mga sinaunang panahon na sinabi sa kanya ni Zyla dati. Maingat na sinuri ang singsing, pagkatapos ay sumagot si Gerald, lumilitaw na nakuha ni Daryl ang kanyang sarili ng maraming mga kayamanan. "Marunong ka bang gumamit ng singsing na iyon, Master? Nabasa ko lang ito tungkol sa isang sinaunang libro." Tak-ang tanong ni Carlos. Nakasimangot ng bahagya, sumagot si Gerald pagkatapos, "Ano ang mahirap dito?" Kasunod nito, inilipat niya ang ilan sa kanyang banal na kahulugan sa singsing. At tulad nito, isang koneksyon ang nabuo. Sa pagitan nila, sa loob ng singsing, lumitaw na may isang puwang na hindi bababa sa 200 metro ang lapad. Nasabi ni Gerald dahil sa kanyang banal na pandama, halos maaari niyang maiskan ang imbakan. Kahit na, ang pinakamahalagang bagay ay ang Daryl na nakaimbak ng kaunting magagandang bagay sa loob, na ang karamihan sa kanila ay mamahaling herbs. Sa katunayan, lumitaw din na may ilang mga patay na damo sa halo. Ngayong alam na niya kung ano ang nasa loob, tiningnan ni Gerald ang pergamino sa kanyang kamay. Tindahan, gamit ang kanyang banal na pandama, ang pergamino pagkatapos ay biglang nagsimulang kuminang. Pagkalipas ng isang segundo, ito ay naging isang daloy ng ilaw na sa kahinigup ng singsing sa pag-iimbak. Nang makita iyon, agad na nag-cheer si Carlos. Kasunod nito, itinabi ni Gerald ang kabaong ni Limes sa loob ng ring. Kapag nahanap na niya ang pagkakataon, tiyak na ibabalik niya ang kanyang bangkay kay Zyla. Hindi nagtagal, lahat sila ay lumabas sa lugar at agad na sinimulang selyohan ni Gerald ang lugar gamit ang isang protection spell. Kapag tapos na siya, sinabi ni Gerald na, "Nasilyuhan ko na ang lugar na ito sa tulong ng pendant ng dragon ng dugo. Mayroon pa akong ibang mga bagay na dapat pansinin, kaya't pansamantala, kumuha ng mga kalalakihan mula sa Sacra Solis Palace upang bantayan ang lugar na ito." Panipi, naiintindihan. Kasunod nito, magiging abala ako sa pagsubok na tulungan si Mila na mabawi ang kanyang memorya. Siya ay nakadroga ng ilang espesyal na gamot, kita nyo, at natanggal ang karamihan sa kanyang memorya. Magdudulot ito ng malaking pinsala sa kanyang katawan sa pangmatagalan, kung kaya't inuuna ko ang paggaling nito. Sa nasabing iyon, inilalagay ko kayong tatlo sa pamamahala ng mga gawain sa lugar na ito. Dagdag ni Gerald. Naturally, ngayong nawala na ang kanilang pinuno, ang natitirang pamilya ng Crawford na nalilinang ay madaling napuksa. Gayunpaman, kung gaano kaswerte kay Gerald na makahanap ng isang mapagkukunan ng mga banal na espiritu. Hindi lamang iyon, nagawa rin niyang makakuha ng maraming kayamanan ni Daryl. Kailangang aminin ni Gerald na ang mga mahahalagang damo na tinipon ni Daryl ay lalong nakakatulong sa paggamot sa kalagayan ni Mila upang mabawi ang kanyang alaala. Itinabi ang lahat ng iyon, natural lamang na ang mga tao ng Yanam, na nawala ang kanilang pangunahing taga-suporta, ay masayang tinanggap ang hari ng Hilaga upang humalili. Ang tanging kalagayan lamang nila para sa kanya ay kailangang mangako si Gerald na protektahan ang kapayapaan ni Yanam. Para kay Gerald, parang mahusay na bargain iyon. Sa lahat ng napagkasunduan, ang lugar na nakapalibot sa Dragon Tower ay pagkatapos ay may label na bilang isang pinaghihigpitan na lugar at ibinigay sa Sacra Solis Palace. Alam na ang pinagmulan ng mga banal na espiritu ay walang pagtatawanan. Tiniyak din ni Gerald na itago ng maayos ang balita upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang mga kaguluhan. Ang huling bagay na nais niya ay para magsimulang ipaglaban ito ng mga puwersa. Bukod sa paggamit ng pinagmulan ng banal na espiritu para sa kanyang sarili,
ginamit din ito ni Gerald upang lumikha ng mga suplemento na pampalusog para sa mga miyembro ng Sacra Solis Palace upang mapalakas ang kanilang pagsasanay. Sa madaling panahon, lumipas ang 5 taon nang walang insidente. Kabanata 1578. Sa kasalukuyang araw malapit sa mga hangganan ng Yanam, ang dating Dragon Tower ay naging isang malakastilyo na gusali. Mabigat na binabantayan ng mga regular na sundalo pati na rin ng ilang malalakas na magsasaka. Walang nang ahas na kahit nasa loob ng 100 milyang radius ng lugar. Sa pinakaloob na lugar ng gusali, 10 malungkot na matandang gwardya ang makikita na nakatayo sa magkabilang panig ng isang pasukan na humantong sa isang misteryosong mukhang kuweba sa bato. Hindi pa ba nakakakalabas ang master? Bulong ng mga gwardya sa kanilang sarili. Sa puntong iyon, ang isa sa mga gwardya ay naglalakad na pabalik-balik sa kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Ilang sandali, si Julian, na isa sa mga nagbabantay, ay hindi mapigil ang ngumiti habang sinasabi, "Carlos, maaari ka na bang tumigil sa paglalakad sa paligid? Pinaghihilo mo ako, panipi." Narinig iyon, ang 8 iba pa ay nagsimulang asarin din si Carlos. Ang 8 iba pang mga gwardya ay malakas na magsasaka na sumilong sa ilalim ng pakpak ni Gerald sa loob ng nakaraang 5 taon. Gayunpaman, hindi lamang sila ang upang maging lantad, may halos labis na lakas ng mga malalakas na magsasaka na nagpasyang maging hari ng mga tagasunod ng Hilaga. Sa nasabing iyon, lumago ang samahan ng malaki sa paglipas ng panahon, na humahantong sa isang hierarchy na nabuo. Kabilang sa mga ito, 10 nakatatanda ay itinalaga upang maging personal na katulong ng hari ng Hilaga, at sila rin ang kanyang pinakamalakas na kalalakihan. Tahimik, mga ginoo, sumigaw ng isang tunog ng dating tunog sa oras na iyon na agad na nagtulak sa mga kalalakihan na kumilos. Ang pangalawang nakita nila siya, agad na yumuko ang mga matatanda bago idineklara, "Master Ghost." Gayunpaman, sa napagtanto na ang isang kagandahan ay dumating kasama si Master Ghost, ang mga gwardya ay bahagyang naglakaslob na huminga bago mabilis na yumuko muli sa oras na ito kahit na mas magalang habang sumisigaw, "Miss Smith." Tama talaga, ang babae ay walang iba kundi si Mila, at pagkatapos ng maraming maingat na pangangalaga mula kay Gerald, nagawa ni Mila na mabawi ang halos 80% ng kanyang memorya. Sa totoo lang, ikakasal na sana sila sa puntong ito kung hindi dahil sa patuloy na pag-atake mula sa iba pang mga puwersa sa buong 5 taon na ito. Si Master Crawford ay nag-aalaga ng mabuti kay Miss Smith sa lahat ng mga taon hanggang sa puntong bumalik siya sa Mayberry kasama niya sa loob ng 3 taon, upang mapagaan ang paggaling ng memorya niya. Ngayon na nakumpleto na ni Master Crawford ang kanyang pag-iisa at lalabas anumang oras ngayon, mas mabuti mong huwag mong hayaan na mahuli ka niya na walang gawi. Kung gagawin niya ito, tiyak na mahaharap mo ang kanyang galit. Huwag kalimutan na si Miss Smith ay halos nakuha muli ng mga tao mula sa Jailatra 1 taon na ang nakalilipas. Binalaan si Master Ghost. Nang marinig iyon, ang 10 nakatatanda ay agad na tumanggo ng medyo balisa. 1 taon na ang lumipas, nagpasya si Gerald na ipasok ang pag-iisa upang makitungo sa mas malakas na mga kaaway mula sa iba pang mga puwersa. Nasa paligid din ng panahong iyon nang inutusan ng pamilya Quartermain mula sa Jailatra ang kanilang angkan sa mundo na agawin si Mila. Sa kabutihang palad, ang 10 matatanda ay nagawang protektahan siya pagkatapos dumaan sa isang nakamamatay na labanan. Hindi lahat na hindi pangkaraniwan para sa mga puwersa ng Jailatra na ipadala ang kanilang mga angkan sa mundo upang maitaguyod ang kanilang kapangyarihan at makagambala sa mga bagay dito. Bukod sa kanilang sariling mga kasapi ng angkan, mayroon ding ilang tulad ni Daryl, na nagtataglay ng kapangyarihan ng isang Chocolate King, na lihim na nakikipagsabwatan sa mga puwersa ni Jailatra at kusang loob na naging kanilang mga tuta. Anuman, ang maraming mga salungatan na nangyari sa loob ng mga dingding ng kastilyo na ito ay halos nagmula sa parehong malalim na puot at ang katotohanan na ang pinagmulan ng mga banal na espiritu ay natuklasan ng iba pang mga puwersa mga 2 taon na ang nakalilipas. Sa sandaling iyon, ang berdeng pintuan ng bato ng palasyo sa ilalim ng lupa ay dahan-daang nagsimulang bumulwak, na hinihimok ang lahat na tumahimik. Si Mila, sa kabilang banda, natagpuan ang kanyang pamumula habang masigasig siyang tumingin sa bungad na dingding na bato. Ang lahat ay labis na nasasabik. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay muling lalabas muli si Master Crawford. Kabanata 1579. Sa isang malakas na thud,
Ang pintuan ng bato ay tuluyang bumukas, at lumabas si Gerald. Habang ang kanyang hitsura ay hindi nagbago ng magkano sa nakaraang 5 taon, mayroong isang pambihirang pagbabago sa kanyang ugali. Kung kailangang ilarawan ito ng isa, mayroon na siyang hindi malinaw na aura ng isang nakahihigit. Guru, sigaw ng lahat ng naruroon habang yumuko sila ng malalim sa kanya. Nadang bahagyang, pagkatapos ay lumingon si Gerald upang tingnan ang nakalulugod na Mila na hindi mapigilan ang sarili na sabihin, "Bumalik ka sa wakas, Gerald." Sa totoo lang, kahit na, kailangan kong pabilisin ang aking pagsasanay. Kung hindi man, hindi ko magagawang harapin ang paulit-ulit na pag-atake mula sa Ringmasters of Obliteration at sa mga Chakra Kings. Sagot ni Gerald. Kasalukuyan kang nagpapalabas ng isang pambihirang aura, Panginoon. Maaari ba't nagawa mong maging isang ikawalong ranggo na Chakra King? Tanong ni Carlos na namangha sa napakalawak na pagbabago na naramdaman niya sa loob ni Gerald. Meron akong, sa tulong ng mapagkukunan ng mga banal na espiritu, talagang nakabasag ako sa pang-8 na ranggo mga kalahating taon na ang nakalilipas. Nakalulungkot na sapat, hindi pa ako nakapagbuti ng mas malayo sa huling bahagi ng taon. Panipi, ang pagiging pinakamataas na ranggo sa larangan, natural na hindi magiging madali para sa sinuman na maging isang ika-9 na ranggo na Chakra King, kahit na para kay Gerald na natutunan ito sa mahirap na paraan. Pagkatapos ng lahat, hindi siya nakapag-unlad ng lahat, kahit na pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng 6 na buwan. Sabihin sa katotohanan, si Gerald ay halos mabulag ng puot sa maraming mga okasyon sa panahon ng kanyang pag-iisa. Madalas din siyang nag-aalinlangan kung makakapasok pa siya sa ika-9 na ranggo. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang dating pagsasanay, kahit na naging mabagal ito, mararamdaman ni Gerald kahit papaano ang isang pag-unlad. Habang sinusubukang umakyat sa ika-9 na ranggo, gayunpaman, halos maramdaman nito na parang papalubog siya ng palalim sa dagat. Sa madaling salita, naramdaman na parang ang kanyang pagsasanay ay hindi nagbubunga ng anumang mga resulta, at ang pag-iisip nito lamang ang nag-alala sa kanya. Sa pag-iisip pabalik noong una niyang natagpuan ang mapa na humahantong sa lokasyon ng Primocoros, naalala ni Gerald kung paano niya pinlano na hanapin ang halaman pagkatapos na makalusot sa ika-9 na ranggo. Kapag nahanap na, gagawa siya ng isang advance na peel bago gamitin ito upang makapasok sa maalamat na Sage Realm. Kasunod nito, inaasahan ni Gerald na sa wakas ay magkakaroon siya ng karapatang magsalita bago ang Ringmasters of Obliteration. Sa kasamaang palad, ang walang bunga na taon ay walang awang naitabla kay Gerald pabalik sa katotohanan. Kung mahirap na makarating sa ika-9 na ranggo, kung gayon ang pagkuha sa Sage Realm ay tiyak na magiging imposible. Inalis ang pag-iisip, tinanong ni Gerald, kaya, may anumang napakahalagang nangyari sa aking pag-iisa. Nang marinig ang katanungang iyon, agad na ibinaba ng 10 nakatatanda ang kanilang ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sinabi ng Master Ghost, mga 1 taon na ang nakalilipas, ipinadala ng mga Quartermain ang kanilang mga kalalakihan upang tangkain na muling makuha si Miss Smith. Idinagdag din nila na kung mananatili ka sa napagtanto ang pag-aalangan ni Master Ghost, pagkatapos ay sumimangot si Gerald bago nagtanong, keep on what? Ang mga Quartermain ay ang pamilya na kumuha kay Mila noong panahong iyon, at sila rin ay isang napakalakas na pamilya sa loob ng Jailatra. Sa mga nakaraang taon, suportado nila ang maraming puwersa sa mundo. Mismong si Daryl lamang ang nakakita kay Mila dahil sa ang lihim niyang pakikipagsabuatan sa kanila. Sa pag-iisip ng lahat ng iyon, talagang hindi lahat iyon hindi inaasahan para sa mga Quartermain na patuloy na subukang ibalik si Mila. Habang ang mismong iyon ay isang menor de edad na kakulangan, ang totoong isyu ay ang Sun League mismo ang sumusuporta sa Quartermains. Alam iyon, wastong nag-alala si Gerald. Ito rin ang dahilan kung bakit niya pinilit na mapabilis ang kanyang pagsasanay. Pagkatapos ng lahat, medyo mahina pa rin siya sa loob ng kanilang presensya. Panipi tuldok. Sinabi nila na kung nagpatuloy ka sa pagiging matigas ang ulo, hindi na nila ipagpatuloy ang pagpapadala sa amin ng kanilang mga maliit na fries. Sa halip, magpapadala sila ng totoong mga masters mula sa Jailatra upang tapusin ka, minsan at para sa lahat. Sinagot ng totoo si Master Ghost. Panipi tuldok. Kita ko, sabi ni Gerald, lumalim ang kanyang noo. Kabanata 1580.
Sa pagtingin sa pagbabago ng ekspresyon ni Gerald, nais sabihin ng Master Ghost, kahit na natapos niyang masiksik ang bibig. Mismong si Mila ay simpleng binaba ang kanyang ulo dahil sa pagkakasala. Bagaman may bahagyang mga pagbabago sa kanilang mga ekspresyon, napansin pa rin sila ni Gerald. At kumusta naman ang mga mula sa Ringmasters of Obliteration? Dumating ba sila upang magdulot muli ng kaguluhan? Tanong ni Gerald. Palagi nila kaming sinisira, totoong nasanay na kami sa kanila. Panipi, nakita ko. At kumusta ang aking mga magulang at kapatid? Tanong ni Gerald na medyo nakataas ang kilay. Panipi tuldok. Tungkol sa, sagot ni Master Ghost habang ang kanyang mukha ay bahagyang namutla. Kahit na ang 10 matatanda ay natagpuan ang kanilang mga sarili na mas nagpapababa ng kanilang ulo, kahit na hindi manggahas na huminga. Tungkol kay Mila, maya-maya pa ay nagsimulang tumulo ang luha sa pisngi. Pinapanood habang tinatakpan ang kanyang bibig sa kanyang kalungkutan, pagkatapos ay tumahol si Gerald, ano ang mali? Ano ang nangyari sa kanila? Panipi, narinig iyon, umiyak lamang ng malakas si Mila habang nakaluhod ang 10 nakatatanda. Huminga, pagkatapos ay sumagot si Master Ghost. Mga 1 taon na ang nakakalipas noong nagkaroon kami ng mabangis na labanan kasama ang mga Quantok. Gayunpaman, sa labanang iyon, ipinakita din ng mga Quartermain ang kanilang mga sarili. Kami ay hindi kailanman naging pareho nila. Sa huli, idineklara nila na hindi lamang nais nila na bumalik si Miss Smith, ngunit nais ka rin nilang patayin. Kasunod nito, binigyan nila kami ng 3 araw kay Miss Smith sa kanila. Kung hindi kami sumunod, sinabi nila sa amin na lipulin nila ang buong lungsod. Panipi, namula ang kanyang mga mata, tinanong ni Gerald, ano ang nangyari pagkatapos nito? Panipi tuldok. Ang mga Quartermain ay wala man lang pakialam tungkol sa kasunduan na mayroon sila sa Ringmasters of Obliteration. Sa nasabing iyon, natapos nila ang pagpatay sa maraming tao sa pamilya Crawford. Ang batang master na si Yoel, sa partikular, ay nakapiring ang kanyang mga mata at ang kanyang dila ay hiniwa dahil lamang sa nais niyang makipagtalo sa kanila. Hindi lang iyon, naputol din ang braso ni Elder Julian. Panipi, nang marinig iyon, tumibok ang puso ni Gerald habang nagbubulungan siya, Yoel. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang godbrother, kinailangan ni Gerald na aminin na si Yoel ay naghihirap ng sobra mula nang makilala niya si Gerald. Dapat ay nasisiyahan siya sa buhay ngayon. Sa halip, napunta siya sa labis na pinahihirapan dahil kay Gerald. Tungkol kay Julian, paglingon nito sa matanda, napagtanto niya na nawawala talaga ang isang braso niya. Inaangat ang walang laman na manggas ni Julian, nagsimulang lumuha ang mga mata ni Gerald. Matapos makatingin ng bahagya sa manggas, si Julian, na may tubig din ang mata ngayon, ay inalis ang kanyang lalamunan bago sabihin, off. Anuman, hanapin ko ang aking kasalukuyang estado na mas komportable. Panipi, umiling siya pagkatapos ay lumingon si Gerald upang malamig na tinitigan si Master Ghost bago magtanong. Ano pa ang nangyari? Nakatago namin si Miss Smith ng maaga pa sa una, kaya't hindi niya alam ang tungkol sa lahat ng ito sa panahong iyon. Anuman, alam kong mabuti na hindi lamang sila nandito para kay Miss Smith. Ito ay lubos na maliwanag na sinusubukan din nilang lupigin ang mapagkukunan ng mga banal na espiritu para sa mga Quartermain. Kung nagtagumpay sila, tiyak na masusuportahan nila ang Quantox upang mapupuksaka at maging bagong hari ng Hilaga. Sa pag-iisip na iyon, wala sa mga miyembro ng palasyo ng Sacra Solis ang nagsabi sa kanila ng iyong lokasyon, kahit na nagdulot ito ng kanilang pagkamatay. Panipi, habang ginawa nila ang mga kakilakilabot na bagay kay Young Master Yoel, iyon lamang ang unang kalahati ng kanilang babala sa iyo. Kasunod nito, sinira pa nila ang mga binti ng matandang master at old mistress bago sila ginapos. Inilayo pa nila si Miss Crawford, sinasabing gagawin silang alipin ng mga Quartermain sa loob ng 100 taon. Sagot ni Master Ghost, ano? Umungal ang galit na si Gerald na ang mahahalagang chi ay umapaw na ngayon mula sa kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa pamamaslang. Panipi tuldok. Ito ang aking ideya na ilihim ito mula sa iyo, kahit saglit lang, Panginoon. Pagkatapos ng lahat, kung gumawa ka ng mabilis na hitsura, tiyak na papatayin ka nila. Kapag nangyari iyon, ang lahat ay totoong magiging tapos na.
Tiyak na papatayin ng mga Quantock ang natitirang sa amin at kasunod nito, makoronahan sila bilang bagong hari ng Hilaga. Panipi, anuman, dahil nag-ambag pa rin tayo ng kaunti sa Ringmasters of Obliteration sa mga nagdaang taon, sa kabila ng aming mga hidwaan, natapos sila sa pagitan. Matapos ang ilang negosasyon, binigyan nila kami ng 1 taon upang ibalik sa kanila si Miss Smith. Tatanggapin mo rin ang iyong parusang kamatayan noon. Sa kanilang mga salita, ang iyong kamatayan ay ang tanging paraan na ang natitirang mga Crawfords ay mananatiling buhay. Sigaw ni Master Ghost habang nakaluhod sa lupa bago humagulgol. Bagaman galit na galit si Gerald, alam niya na ito na ang pinakamahusay na resulta na inaasahan nilang makamit. Anumang iba pang mga kinalabasan ay tiyak na humantong sa kanilang lahat na pinatay ng mga Quantock. Kung nangyari iyon, hindi maisip ni Gerald kung gaano karaming mga buhay ang magtatapos sa pagiging sakripisyo dahil lamang sa kanya. Kahit na, ang kanyang kapatid na babae, ang kanyang pamilya, hindi ito isang bagay na kaya niya lang tiisin. Ang pag-iisip lang tungkol dito ay napilitan niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao.